Renato, tingnan mo. Hindi ba siya iyong babaeng itinapon mo na parang basura sa kalsada 2 taon na ang nakalilipas? Fora, magkano ang lahat ng mga lobong ito? Fora, I want to buy them all. 10 piso po ang isa, Ma'am Valentina. 10 pesos too cheap. Kayang-kaya kong bilhin ang buong buhay mo sa halagang iyan. Renato, look at her. Mula sa pagiging asawa mo ngayon, ay nagtitinda na lang siya ng hangin sa dalampasigan. How pathetic. Valentina, let's just go. Huwag mo na siyang pansinin. No, Renato, I want to help her. Fora, bibilhin ko lahat ito pero sa isang kondisyon. Bitawan mo ang lahat ng tali. Gusto kong makitang lumipad ang mga basurang ito sa langit kasing bilis ng paglipad ng pangarap mong maging isang Buenavista. Valentina, tama na. Fora, umalis ka na rito. Baka makita ka pa ng mga business partners ko nakakahiya. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa Boracay, tila huminto ang mundo ni Fora. Ang bawat salita ni Valentina ay parang latay ng latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao, ngunit ang mas masakit ay ang malamig na tinig ni Renato, ang lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Ngayon ang tanging proteksyon na ibinibigay nito ay para sa sarili nitong imahe, habang pilit siyang itinataboy na parang isang mantsa sa puting buhangin ng dalampasigan. Dahan-dahang binitawan ni Fora ang mga makukulay na tali ng lobo. Pinanood niya ang mga ito habang unti-unting lumalayo, tinatangay ng hangin patungo sa asul na kalangitan. Kasabay ng paglipad ng mga iyon ay ang pagdurog ng huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang pumatak ang isang butil ng pawis sa kanyang noo, kasabay ng luhang pilit niyang ibinabaon sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tumawa ng mapait si Valentina habang kinukuha ang ilang pirasong papel na pera sa kanyang mamahaling bag at isinabog ito sa paanan ni Fora. Ang mga perang papel ay nagliliparan sa buhangin, tila mga dahon ng sumpa na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kabaon sa hirap. Nang sandaling iyon, isang gwardya mula sa Marangyang Resort ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang utos ni Renato ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang isang kumpas ng kamay nito upang itaboy ang kung sino mang humaharang sa kanilang marangyang daan. Naramdaman ni Fora ang magaspang na kamay ng gwardya na humawak sa kanyang braso. Sa isang malakas na tulak na walan siya ng balanse, ang kanyang mga paa na pagod na sa maghapong paglalakad ay hindi na nakayanan ang bigat ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa mainit at magaspang na buhanginan. Ang sakit ay hindi lamang nagmula sa kanyang mga siko na bumaon sa buhangin. Isang matalim at pumipintig na hapdi ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Napahawak si Fora sa kanyang malaking tiyan na itinago niya sa ilalim ng maluwag at kupas na kamiseta. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila may isang boses sa loob niya na sumisigaw ng saklolo. Tinalikuran na siya ni Renato at Valentina. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang tunog ng kanilang mga tawa at ang malamig na paghampas ng alon sa pampang. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahang iniangat ni Fora ang kanyang nanginginig na kamay upang pulutin ang isang barya na naiwan sa buhangin, isang baryang pambilisanan niya ng kaunting gatas para sa hapunang iyon. Ang kanyang mga daliri ay humukay sa buhangin, mahigpit na ikinulong ang barya sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang gilid nito sa kanyang balat. Nang sandaling iyon, isang malamig na sensation ang dumaloy sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba at doon ay nakita niya ang isang bahid ng pula na humalo sa puting buhangin. Ang bawat patak ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang lihim na matagal niyang iningatan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang asul na langit at ang makukulay na lobo na malayo na sa itaas ay unti-unting naging itim. Ang huling narinig niya ay ang tila bulong ng hangin, isang pangakong binuo sa pait at dinilig ng luha. Sa kanyang huling malay, isang pangalan lamang ang namutawi sa kanyang mga labi, hindi bilang isang tawag ng pag-ibig, kundi bilang isang sumpa na sisigil sa bukas. Are you out of your mind, Renato? Bakit mo hinayaang mangyari ito sa kanya? Hindi ko alam, Doktora Graciana. Hindi ko alam na ganoon na kalala ang lagay niya. Hindi mo alam o sadyang ayaw mong malaman. Dinala siya rito na halos wala ng buhay. At ang bata, muntik na nating mawala ang bata. Anong bata? What are you talking about, Doc? Hindi ba 2 taon na kaming hiwalay? Yan ang malaking pagkakamali mo, Renato. 8 buwan ng buntis si Fora.
At base sa huling pagsusuri ang sanggol sa sinapupunan niya ay sayo. Nabuo ang batang ito bago mo siya tuluyang pinalayas sa buhay mo. Ang bawat salita ni Doktora Graciana ay tila mga bala na tumatagos sa dibdib ni Renato. Nakatayo siya sa malamig na hallway ng ospital, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader sa paligid niya. Sa kabilang dako si Valentina ay nakatayo sa isang sulok, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mamahaling salamin sa mata, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Hindi makapaniwala si Renato. Ang imahe ni Fora na nakahandusay sa buhanginan, ang dugo na dumadaloy sa binti nito, at ang huling sulyap ng sakit sa mga mata ng babae ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Tila isang malaking biro ng tadhana na sa gitna ng kanyang pagdiriwang ng tagumpay, ay doon pa niya malalaman ang katotohanang matagal na palang nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Pumasok sila sa loob ng silid kung saan nakahiga si Fora. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ay ang tanging ingay na pumupunit sa katahimikan. Napako ang tingin ni Renato sa monitor. Doon nakita niya ang maliliit na kurba ng kuryente, ang bawat pintig ay patunay ng isang buhay na pilit kumakapit sa mundong ito sa kabila ng lahat ng paghihirap. Dahan-dahang lumapit si Renato sa kama. Hinawakan niya ang riles ng ospital, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng emosyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, narinig niya ang mahinang tunog ng heartbeat ng sanggol. Isang mabilis, malakas, at tapat na tibok. Ito ang tunog na dapat sana ay nagbigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagsisilbing pinakamasakit na paalala ng kanyang pagkukulang. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng may awtoridad. Pumasok si Doña Pilar, ang matandang matriarka ng mga Buenavista, na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pagkontrol. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa kundi purong determinasyon na protektahan ang kanilang pangalan. Renato, lumayo ka sa babaeng iyan, ang malamig na utos ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay hindi nangangatal, tila ba ang buhay ni Fora ay isa lamang maliit na abala sa kanyang mga plano. Mama, buntis siya. Anak ko, ang dinadala niya, sagot ni Renato sa tinig na puno ng pag-aalinlangan. Huwag kang magpadala sa drama niya, Renato. Maraming paraan para mandaya ng records. Nakalimutan mo na ba kung bakit natin siya pinalayas? Ang babaeng iyan ay isang mahusay na manggagamit pagpapatuloy ng matanda. Habang matalim na nakatingin kay Doktora Graciana, isang tingin na nagdadala ng nakatagong banta. Lumapit si Doña Pilar sa natutulog na si Fora. Tiningnan niya ang maputlang mukha ng babae nang may pandidiri. Sa halip na makaramdam ng habag, ang tanging nasa isip ng matanda ay kung paano muling ilulubog sa limot ang katotohanang ito. Naramdaman ni Renato ang bigat ng kapaligiran. Sa pagitan ng pintig ng puso ng kanyang anak at ng matigas na puso ng kanyang ina, tila unti-unti siyang nalulunod. Sa kabilang banda, si Valentina ay dahan-dahang lumapit kay Doña Pilar, isang palitan ng tingin ang naganap sa pagitan ng dalawang babae, isang lihim na kasunduan na hindi kailanman dapat malaman ni Renato. Nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Fora, isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa kanyang bahagyang pagmulat, ang unang nakita niya ay ang malupit na mukha ni Doña Pilar na nakayuko sa kanya. Huwag mong isiping mananalo ka, Fora, bulong ng matanda na sapat lamang para marinig ng babaeng nasa kama. Kahit anong mangyari, ang batang iyan ay hindi kailanman magiging isang Buenavista. Bago pa makasagot si Fora, itinaas ni Doña Pilar ang kanyang kamay at isang mabilis na kilos ang naganap. Hindi ito isang sampal ng galit kundi isang pisikal na pagpapatahimik na tila nais burahin ang anumang boses na lalabas sa mga labi ng biktima. Ang sakit sa pisngi ni Fora ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman niya nang makita niyang muling tumalikod si Renato, sunod-sunod sa bawat hakbang ng kanyang ina. Renato, iiyak ka ba talaga para sa isang babaeng nagtaksil sa atin? Pero ang bata, ang mga sinabi ni Doktora Graciana, hindi ba sapat yon para maniwala? Ang ebidensya ay pwedeng bilhin, Renato. Pero ang DNA result na hawak natin noon, iyon ang katotohanan. Nakalimutan mo na ba ang lalaking nakita nating kasama niya sa hotel bago tayo nag-divorce? Hindi totoo yon. Pakanan niyo lang ang lahat. Manahimik ka, Fora. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na biktima pagkatapos mong bastusin ang pangalan ng mga Buenavista, Renato. Look at her. Gagamitin niya ang batang iyan para makabalik sa atin. Huwag kang maging tanga.
Ang boses ni Doña Pilar ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong silid, pinapatay ang anumang mitya ng awa na nagsisimulang mabuo sa puso ni Renato. Nakatayo ang matandang babae nang tuwid ang kanyang muka ay tila isang maskara ng perpektong dangal habang ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng panganib. Sa kabilang banda si Fora ay nakasandal sa mga puting unan, ang kanyang katawan ay parang isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng tangayin ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata bagaman pagod ay nagniningning sa galit. Tila bumabalik ang gunita ng gabing iyon, 2 taon na ang nakalilipas. Ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintana ng mansyon ng mga Buenavista, kasabay ng paghampas ng mga dokumento sa mukha ni Fora. Isang pekeng DNA test, isang litrato ng lalaking hindi naman niya kilala, at ang malamig na pagtalikod ni Renato. Naalala ni Fora kung paano siya lumuhod sa paanan ng asawa nagmamakaawa nangangakong wala siyang ibang minahal. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang pagkaladkad ng mga gwardya sa kanya palabas ng gate sa gitna ng kadiliman at baha. Nabalik lamang ang diwa ni Fora nang marinig niya ang buntong hininga ni Renato. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Ang Renato na minahal niya ay tila unti-unti nang nilalamon ng anino ng kanyang ina. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay parang isang pader na itinatayo sa pagitan nilang dalawa, isang pader na yari sa mga kasinungalingang binalot sa ginto. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang ibinaba ni Fora ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Mula sa loob, isang munting paalala na hindi siya mag-isa. Sa kabila ng pangiinsulto at panunumbat ni Doña Pilar, huminga ng malalim si Fora at bumulong sa hangin sapat lamang upang marinig ng kanyang sarili. Huwag kang makinig sa kanila, anak. Ako lang ang kailangan mo. Hindi natin kailangan ang pangalan nila para mabuhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valentina na nakasandal sa pintuan. Para sa kanya, ang bawat patak ng luha ni Fora ay isang tropeo ng kanyang tagumpay. Lumapit siya kay Renato at hinawakan ang braso nito tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa biktima. Renato, let's go! Na-stress na rin si Tita Pilar. Hayaan na natin ang ospital na mag-asikaso sa kanya. We have a resort to build, remember? Tumalikod na sila. Ngunit bago tuluyang makalabas, tumama ang paa ni Renato sa kupas at luma na bag ni Fora na nakalapag sa sahig. Dahil sa impact, bumukas ang zipper nito at tumapon ang ilang gamit sa tiles. Isang lumang pitaka, ilang barya at isang maliit na sobreng may bahid ng dumi. Yumuko si Renato upang pulutin ang mga gamit, ngunit ang kanyang kamay ay napatigil nang makita ang isang bagay na sumilip mula sa sobre. Isang litrato. Hindi ito litrato ng isang lalaki, kundi isang lumang ultrasound image na may petsang bago pa ang kanilang paghihiwalay. Ang petsa ay malinaw, ang pangalan ng pasyente ay Fora Buenavista at ang lagda ng doktor ay hindi kay Doktora Graciana. Nanlaki ang mga mata ni Renato habang binabasa ang nakasulat sa likod ng litrato. Isang maikling mensahe na isinulat ni Fora noong mga panahong akala niya ay magiging masaya sila. Our little miracle, I can't wait to show this to Renato tonight. Isang malakas na pintig ang yumanig sa dibdib ni Renato. Kung ang litratong ito ay totoo, ibig sabihin ay alam na ni Fora na buntis siya bago pa man siya palayasin. Bakit hindi niya ito sinabi noon? O baka naman, hindi lang ang DNA result ang pinakialaman. Napatingin si Renato kay Doña Pilar na nakatayo sa may pinto naghihintay. Ang mukha ng kanyang ina ay nananatiling kalmado, ngunit sa mga mata nito ay may isang kislap ng takot na ngayon lamang niya nakita. Heto ang 500,000, Fora. Isang pirma mo lang dito sa waiver na hindi mo naguguluhin ang pamilya Buenavista at makakaalis ka na sa Boracay nang may pera sa bulsa. Attorney, hindi ko kailangan ang limos ng pamilyang iyon. Huwag kang magmatigas, Fora. Isipin mo ang kalagayan mo. Buntis ka, wala kang trabaho, at nakikitira ka lang sa isang barong-barong na baka isang ihip lang ng hangin ay gumuho na. Hindi mo ba gustong bigyan ng maayos na buhay ang anak mo? Ang anak ko ay mabubuhay sa pawis at dangal, hindi sa dugong galing sa kasinungalingan ng pamilya Buenavista. Umalis na kayo. Malamig ang boses ni Fora habang itinataboy niya ang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, isang taong pinadala ng kanyang dating biyenan upang tuluyan siyang burahin sa mapa ng katarungan. Sa labas ng maliit na dampa ni Nanay Susing, ang amoy ng piniritong tuyo ay humahalo sa alat ng dagat.
Ang bawat singasing ng hangin ay tila nagdadala ng babala, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tindig sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Nang tuluyang umalis ang abogado, dahan-dahang naupo si Fora sa isang lumang bangkito na gawa sa kawayan. Ang bahay ni Nanay Susing ay hindi hamak na mas maliit pa sa walk-in closet niya noon sa mansyon. Dito ang dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping sako at plywood habang ang bubong na yari sa singko ay puno ng kalawang. Sa bawat patak ng ambon, maririnig ang ritmo ng tubig na tumatama sa mga balde, isang musika ng kahirapan na naging oyay na ng kanyang mga gabi. Dito niya natagpuan ang tunay na pagkalinga na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ng mga mayayaman. Lumapit si Nanay Susing, ang matandang mangingisdang kumupkop sa kanya nang makita siyang lupaypay sa kalsada pagkatapos lumabas ng ospital. Ang mga kamay nito na magaspang at sunog sa araw ay nag-abot ng isang platong may isang pirasong itlog na maalat at mainit na kanin. "Kain na, anak. Pasensya ka na at ito lang ang kaya kong ihanda," ang malambing na sabi ng matanda. "Sobra na po ito, Nanay Susing. Maraming salamat po sa lahat," sagot ni Fora habang hindi mapigilang mangilid ng luha. Sa gitna ng kanilang payak na hapunan, dahan-dahang hinati ni Fora ang itlog na maalat sa dalawa. Ibinigay niya ang mas malaking bahagi kay Nanay Susing. Dito sa ilalim ng barong-barong, mas ramdam niya ang pagiging tao kaysa noong suot niya ang mga hiyas ng mga Buena Vista. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang malakas na yanig ang naramdaman nila mula sa labas, tila may isang malaking hayop na gumagalaw sa paligid. Ang mga alon sa dagat ay tila natatakot sa ingay ng mga makina na unti-unting lumalapit. Sa pagdungaw ni Fora sa maliit na bintana, nakita niya ang mga anino ng malalaking bulldozer na may tatak ng kumpanya ni Renato. Ang liwanag mula sa mga headlight ng makina ay tumama sa mukha ni Fora, tila isang interrogation sa gitna ng kadiliman. Ang proyektong resort na ipinagmamalaki ni Renato ay handa ng lamunin ang tanging kanlungang natitira sa kanya at sa mga taong tumulong sa kanya. Naramdaman ni Fora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang takot ng isang biktima, ito ang galit ng isang ina na nakahandang itaya ang lahat para sa kanyang tahanan. Lumabas siya ng dampa kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Sa malayo nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, ang sasakyang nagdala kay Renato sa dalampasigang ito. Ang tunog ng pagguho ng ilang bakod sa paligid ay naging hudyat ng simula ng isang bagong laban. Habang ang unang bulldozer ay dahan-dahang itinataas ang bakal nitong braso, upang wasakin ang unang barong-barong, humarap si Fora sa dambuhalang makina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, habang ang hangin ay naging saksi sa kanyang pananahimik na mas malakas pa sa anumang sigaw. "Fora, please, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang proyektong ito ay para sa ikauunlad ng Boracay." "Ikauunlad ng Boracay, Renato, o ikauunlad ng bulsa nyo habang tinatapakan ang mga taong walang laban? Legal ang lahat ng ginagawa namin. Binayaran namin ang lupang ito sa gobyerno. Ang binayaran nyo ay ang katahimikan ng mga opisyal, pero ang lupang ito, ang lupang kinatatayuan nyo ngayon, ay hinding-hindi nyo kailanman magiging pag-aari sa harap ng langit." Sa ilalim ng matalim na liwanag ng mga dambuhalang sasakyan, nakatayo si Fora sa gitna ng alikabok at gulo. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng malakas na hangin mula sa dagat, habang ang kanyang mga paa ay nakabaon sa buhangin matatag at hindi natitinag. Sa harap niya, ang dambuhalang bakal na braso ng bulldozer ay tila isang nakangangang halimaw na handang lamunin ng lahat. Bumaba si Renato mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at inis. Ngunit nang tumama ang liwanag kay Fora, napatigil siya. Sa ilalim ng manipis na tela ng suot nitong kamiseta, kitang-kita ang malaking umbok ng tiyan ng babae, ang buhay na patunay ng kanyang pagkakasala. Ang bawat tibok ng makina ng bulldozer ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Lumapit si Valentina, nakasuot ng mamahaling damit na tila hindi nababagay sa maduming paligid. Humawak siya sa braso ni Renato, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng suot nito. "Renato, don't listen to her. Drama lang ang lahat ng iyan. Pinapatagal niya lang ang trabaho. Tawagan mo na ang mga pulis." Ang matinis na utos ni Valentina, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot habang nakatingin sa tiyan ni Fora. Ngunit hindi natinag si Fora. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi ito kamao ng galit, kundi isang luma
at kupas na folder na mahigpit niyang hawak. Alam mo ba kung bakit dito ko piniling manirahan pagkatapos mo akong itapon, Renato? Dahil ang lupang ito, ang lugar kung saan itatayo niyo ang inyong marangyang resort, ay ang lupang kinuha ni Doña Pilar sa pamilya ko noong bata pa ako. Ang lupang ito ay nakapangalan sa ama ko bago niyo pineke ang mga pirma para mapasa kamay niyo ito. Tila tumigil ang paghinga ni Renato. Ang ingay ng paligid ay naglaho pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin siya kay Fora pagkatapos ay sa folder at huli ay sa kanyang ina na noon ay nakatanaw lamang mula sa loob ng isang itim na sasakyan sa di kalayuan. Ang sikat ng headlight ay tumama sa folder ni Fora na nagpapakita ng isang selyo na tila matagal nang ibinaon sa limot. Isang matalim na tunog ng pag-atras ng bakal. Ang narinig ng patayin ng operator, ang makina ng bulldozer. Ang takot sa mukha ni Valentina ay naging hudyat ng isang nakatagong katotohanan. Alam niya, alam nila. Sa gitna ng tensyon lumapit si Fora kay Renato. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng libu-libong gabi ng pag-iyak at gutom. Tumigil siya sa harap ng lalaki sapat na malapit upang maramdaman ni Renato ang init ng galit at sakit na nagmumula sa babae. Sige, ituloy niyo ang paggiba. Pero bago niyo wasakin ang dampa ni Nanay Susing, siguraduhin niyo munas na kaya niyo ring wasakin ang katotohanang nakasulat sa mga papel na ito. Dahil sa oras na tumama ang bakal na yan sa bahay na ito, sisiguraduhin kong buong mundo ang makakaalam kung paano naging mayaman ang mga Buenavista. Isang gintong sandali ang naganap ng yumuko si Fora upang pulutin ang isang maliit na halaman ng gumamela na natapakan ng mga tauhan ni Renato. Dahan-dahan niya itong inayos tila ba sa gitna ng pagkawasak ng mundo, ang pag-aalaga sa isang maliit na buhay, ang tanging paraan upang manatiling tao. Ang simpleng kilos na ito ay nagparamdam kay Renato ng isang matinding hiya na mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit bago pa makasagot si Renato, isang tunog ng notification ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot niya sa play, ang boses ni Valentina, ang narinig niya nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kung paano lilinisin ang anumang bakas ng tunay na titulo ng lupa sa Boracay. Napatingin si Renato kay Valentina na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang hangin ay naging malamig at ang dagat ay tila nagbabanta ng isang dambuhalang alon na tatangay sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi totoo iyan, Renato, isang malaking kasinungalingan ang video na yan. Frame up lang ito ni Fora dahil desperada siyang sirain tayo. Pero Valentina, boses mo ito. Malilinaw ang mga sinasabi mo tungkol sa titulo ng lupa. Do you really think I'm that stupid sa panahon ngayon? Kahit boses kayang imanipula ng AI. Fora, how much did you pay for this fake video? Ganyan ka na ba kadesperada para makuha ulit si Renato? Hindi ko kailangan ng peking ebidensya para ipakita ang dumi ng pagkatao mo, Valentina. Ang katotohanan ay hindi kailangang i-edit. Sa gitna ng kaguluhan sa dalampasigan, ang bawat salita ni Valentina ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katotohanan. Humahagulgol siya habang nakakapit sa braso ni Renato. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tila perpektong pag-arte ng isang biktima. Sa kabilang banda si Fora ay nananatiling nakatayo ng tuwid ang kanyang mukha, ay parang isang matatag na pader na hindi natitibag ng anumang bagyo. Dahan-dahang lumapit si Doña Pilar mula sa dilim. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa buhangin ay tila isang babala. Tumingin siya kay Renato ng may autoridad na hindi matatanggihan. Renato, huwag kang padalos-dalos. Alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob natin sa pamilya ni Valentina. Ang Arcega Group ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa ang Buenavista Resort. Pakakawalan mo ba ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang babaeng puno ng puot at inggit? Naramdaman ni Renato ang bigat ng sumpa ng utang na loob. Tumingin siya kay Fora pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang takot na mawala ang kanyang korona at yaman ay mas matimbang kaysa sa katarungang sumisigaw sa kanyang harapan. Isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Umalis ka na, Fora. Ibigay mo ang folder na yan at itigil mo na ang panggugulo, ang malamig na utos ni Renato. Lalong sumidhi ang galit sa dibdib ni Fora. Lumapit siya kay Valentina upang bawiin ang folder na pilit na kinukuha nito. Ngunit sa isang iglap, isang mabilis na kilos ang naganap. Sinadya ni Valentina na bitawan ang kanyang pagkakahawak
at itulak ang sarili paatras. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa buhanginan ang narinig. Si Valentina ay nakahandusay, hawak ang kanyang braso habang sumisigaw ng sakit. Renato, tinulak niya ako. Ang sakit. Ang braso ko. Valentina, mabilis na dinaluhan ni Renato ang kasintahan. Tumingin siya kay Fora nang may matinding galit. Fora, sumobra ka na. Hindi mo lang kami pinapahiya. Nananakit ka pa ng tao. Wala akong ginawa. Renato. Siya ang kusang tumumba, sigaw ni Fora, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga sirena ng pulis na biglang dumating sa paligid. Mula sa di kalayuan, nakita ni Fora si Maribel, ang isa sa mga manggagawa na dati niyang pinagkakatiwalaan. Hawak nito ang isang cellphone, kinukunan ang bawat anggulo ng insidente. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Maribel nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang lihim na pagtatraidor na binayaran ng pera ni Doña Pilar. Sa kabila ng kaguluhan, tumingin siya sa langit at nakita ang isang maliit na bituin na pilit kumikislap sa gitna ng kadiliman. Doon niya napagtanto na sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan, ang isang katulad niya ay laging talunan sa simula. Inayos niya ang kanyang gusot na kamiseta at mahigpit na niyakap ang kanyang tiyan, tila ba humihingi ng tawad sa sanggol sa loob para sa mundong kanyang kinalalagyan. Isang malamig at matigas na bakal ang biglang lumapat sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglock ng posas ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang huling pag-asa. Fora, isinasakdal ka sa reklamong physical injuries at attempted extortion, ang sabi ng pulis habang dahan-dahan siyang hinihila palayo sa kanyang dampa. Tumingin si Fora kay Renato sa huling pagkakataon. Nakita niya ang lalaki na karga si Valentina, tinalikuran siya nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang huling narinig ni Fora bago isara ang pinto ng sasakyan ng pulis ay ang tunog ng bulldozer na muling pinaandar ang tunog ng pagkawasak ng tanging bahay na tumanggap sa kanya. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa loob ng selda ay tila isang martilyo na tumatama sa sentido ni Fora. Malamig ang semento at ang amoy ng kalawang at luma na hininga ay bumabalot sa paligid. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang malaking tiyan, habang ang bawat galaw ng sanggol sa loob ay tila nagtatanong kung kailan sila muling makakakita ng liwanag. Fora, may bisita ka. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ng rehas ay bumasag sa katahimikan. Inakala ni Fora na si Nanay Susing ang darating, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na bulto ng babaeng nakasuot ng puting coat, bagaman tila mas matanda ito ng 10 taon dahil sa bigat ng iniisip. Si Doktora Graciana. Dok, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba takot kayo kay Doña Pilar? Hindi na ako makatulog, Fora. Gabi-gabi naririnig ko ang tibok ng puso ng anak mo sa monitor noong nasa ospital ka. Tuwing nakikita ko ang mga gamot na ibinibigay ko sa mga pasyente, naaalala ko kung paano ko dinumihan ang propesyon ko para sa pera at proteksyon ng mga Buenavista. Lumapit ang doktor sa rehas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang inabot ang isang envelope sa pagitan ng mga bakal. Narito ang original na DNA result ni Renato at ang kopya ng ultrasound mo, 2 taon na ang nakalilipas. Itinago ko ito hindi dahil gusto kitang tulungan noon, kundi dahil gusto kong magkaroon ng insurance laban kay Doña Pilar. Pero ngayon nakikita ko na ang katotohanan ay hindi dapat nagiging sandata para sa pansariling interes. Patawarin mo ako, Fora. Sa kabilang panig ng bayan sa loob ng marangyang opisina ng mga Buenavista, hindi mapakali si Renato. Hawak niya ang mga dokumento ng lupa na nakuha niya mula sa dampa ni Fora bago ito giniba. Pinagtabi niya ang lumang titulo at ang bagong kontrata na pinapirmahan ni Doña Pilar sa mga Arcega. Ginamit niya ang isang magnifying glass upang tingnan ang lagda ng ama ni Fora. Isang mapait na katotohanan ang bumungad sa kanya, ang bawat kurba, ang bawat diin ng panulat ay hindi tumutugma sa tunay na pirma ng matanda. Ang lagda sa bagong kontrata ay tila isang perpektong kopya, ngunit walang buhay, walang kaluluwa. Isang peking dokumento na ginawa sa ilalim ng utos ng kanyang sariling ina. Naramdaman ni Renato ang panalamig ng kanyang buong katawan. Ang injustice engine sa kanyang dibdib ay nagsimulang mag-alab. Ang bawat sakripisyo ni Fora, ang bawat sampal na tinanggap nito, ay dahil sa isang malaking kasinungalingan na binuo ng pamilyang kanyang pinoprotektahan. Hinawakan ni Doktora Graciana ang nanginginig na kamay ni Fora
sa pamamagitan ng mga rehas. Sa loob ng ilang sandali, ang distansya sa pagitan ng isang nagkasala at ng biktima ay naglaho. Tapos na ang pagtatago ko sa dilim, Fora, ang bulong ng doktor. Handa na akong magsalita. Handa ka na bang bawiin ang buhay mo? Isang matatag na tango ang isinagot ni Fora. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ngayon ay naglalaboy ng isang apoy na mas maliwanag pa sa anumang hiyas. Lumipas ang ilang araw ng mabilis na paghahanda. Dumating ang araw ng Grand Press Conference para sa Buena Vista Resort. Ang ballroom ng pinakasikat na hotel sa Boracay ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga business partners at ang elite ng lipunan. Nakatayo si Doña Pilar sa entablado na kangiti, tila isang reyna na malapit ng koronahan. Sa tabi niya ay si Valentina na suot ang isang diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. And now let us welcome the future of Boracay Tourism, the Buena Vista Resort, ang masayang anunsyo ng host. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Pilar, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng may lakas. Ang lahat ng camera ay lumingon sa direksyon ng ingay. Isang babae ang dahan-dahang naglakad sa gitna ng aisle. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na abot hanggang sa kanyang mga paa. Ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa kanyang balikat. Sa kanyang likuran ay naglalakad ang isang kilalang abogado at si Doktora Graciana. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi, tila ba ang bawat hininga ng mga tao ay napigil. Ang mga spotlight na kanina ay nakatutok kay Doña Pilar ay dahan-dahang lumipat sa babaeng akala ng lahat ay nabaon na sa limot. Ang bawat hakbang ni Fora sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan na binalot sa kapayapaan. Anong ibig sabihin nito, security? Ilabas ang babaeng iyan. She is a criminal, a trespasser. Ang tanging criminal dito, Pilar, ay ang taong nagnakaw ng dangal ng isang ina at pumatay sa katotohanan para sa yaman. Fora, umalis ka na bago ko patawagan ang mga pulis para ibalik ka sa selda mo. Hindi na kailangan, Doña Pilar. Dahil ang mga pulis ay narito na rin upang saksihan ang pagguho ng inyong kaharian. Ang boses ni Fora ay hindi nangangatal. Ito ay malamig at matalim na parang talim ng kidlat na humihiwa sa marangyang ballroom. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasabog sa paligid, kinukuha ang bawat guhit ng takot sa mukha ni Doña Pilar at ang pamumutla ni Valentina. Hindi na ito ang babaeng sugatan sa dalampasigan. Ito ay isang reyna na muling binabawi ang kanyang trono. Humakbang pasulong si Doktora Graciana bitbit, ang isang asul na folder na may selyo ng ospital. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan nang magsalita siya sa harap ng mga mikropono. Ako si Doktora Graciana Mercado at narito ako upang aminin ang aking naging pagkakasala. 2 taon na ang nakalilipas, tumanggap ako ng malaking halaga mula kay Doña Pilar Buenavista upang palitan ang DNA results ni Fora at Renato. Fora was never unfaithful. Ang sanggol na dinadala niya ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng mga Buenavista. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa buong silid, tila isang dambuhalang alon na humahampas sa mga pader. Ang mga business partners ni Renato ay nagsimulang mag-usap, ang ilan ay tumayo na at handa nang umalis. Si Valentina na kanina ay nakangiti, ay biglang nagwala. Sinubukan niyang sugurin si Fora, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga tauhan ng hotel. Sinungaling ka! Binayaran ka lang ni Fora para sabihin yan. Renato, do something, paalisin mo sila. Sigaw ni Valentina, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at desperasyon. Ngunit hindi kumibo si Renato. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa folder na hawak ng abogado ni Fora. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa podium. Ang kanyang boses ay mabigat, tila bawat salita ay may dalang libu-libong toneladang bigat. Hindi na kailangan ng mas maraming ebidensya, Valentina. Nakita ko na ang orihinal na titulo ng lupa. Alam ko na ang katotohanan tungkol sa pirma ng ama ni Fora. Mama, paano niyo nagawa ito? Lumingon si Renato kay Doña Pilar. Ang matandang babae ay hindi sumagot, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, ngunit ang nanginginig niyang mga labi ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumuha si Doña Pilar ng isang checkbook mula sa kanyang bag. Mabilis siyang nagsulat at dinala ito sa harap ni Fora. Heto, isulat mo ang halagang gusto mo.
1 bilyon, 2 bilyon. Just leave. Kunin mo ang pera at huwag mo nang ituloy ang kaso. Isipin mo ang anak mo. Tiningnan niya ang pirasong papel na inaalok ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa isang dahan-dahang kilos, kinuha niya ang tseke, tiningnan ito ng maigi, at pagkatapos ay pinunit ito sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang malaglag ang mga piraso ng papel sa paanan ni Doña Pilar. Tila ba ang mga ito ay mga tuyong dahon na walang halaga. Ang dangal ko ay hindi nabibili ng pera niyo, Doña Pilar. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat patak ng luha ko, ay may katumbas na katarungan na hindi kayang bayaran ng lahat ng yaman niyo. Nang sandaling iyon ang katahimikan, ay muling nabasag ng isang mahinang ungol mula kay Fora. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang abogado. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang puson, mas matindi kaysa sa naramdaman niya sa dalampasigan. Naramdaman ni Fora ang pagtulo ng tubig sa kanyang binti, nabasa ang kanyang puting bestida. Ang sanggol ay hindi na makapaghintay. Sa gitna ng mga kamera, sa gitna ng pagguho ng mga Buenavista, ang isang bagong buhay ay nagsisimula ng kumatok sa pintuan ng mundo. Renato, ang bata. Ang huling narinig na bulong ni Fora bago siya tuluyang mawalan ng lakas, habang ang paligid ay naging isang malaking gulo ng mga boses at takbo ng mga tao. Renato, hindi mo pwedeng iwan ang press conference. Isipin mo ang stocks ng kumpanya. Stocks Valentina. Buhay ng mag-ina ko ang nakataya rito at wala kang ibang iniisip kundi pera. Mag-ina Fora is nothing but a gold digger. At ang batang yan baka kung kanino lang. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng anak ko. Umalis ka na, Valentina. Tapos na tayo. Hindi lang ang resort project ang gumuho ngayong araw, kundi pati na rin ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng hangin sa loob ng emergency room ng ospital. Hindi na niya tiningnan ang luhang pumapatak sa mukha ni Valentina, mga luhang alam niyang yari sa pait at takot na mawala ang karangyaan, hindi dahil sa pag-ibig. Sa bawat hakbang niya palayo rito, tila unti-unti niyang hinuhubad ang mabigat na kadena ng utang na loob na nagpabulag sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Naiwan si Renato sa tapat ng saradong pinto ng delivery room. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse at ang kalansing ng mga kagamitang medikal ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Hindi siya mapakali. Ang bawat sandali ay tila isang taon ng pagdurusa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng hallway. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, dala ang bigat ng lahat ng sampal at pangungutyang hinayaan niyang tanggapin ni Fora. Lumuhod siya sa harap ng dambana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Sa katahimikan ng kapilya, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat na paghinga at ang mahinang hikbi ng isang lalaking ngayon lamang natutong magsisi. Panginoon, huwag mo silang kunin sa akin, ang bulong ni Renato sa gitna ng kadiliman. Kunin mo na ang lahat ng yaman ko, ang pangalan ko, kahit ang buhay ko. Huwag lang si Fora at ang anak namin. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong itama ang lahat. Habang taimtim na nagdarasal si Renato sa loob ng delivery room, ay kasalukuyang nakikipaglaban si Fora sa pagitan ng dalawang mundo. Ang bawat hininga niya ay puno ng hapdi, ang bawat puwersa ng kanyang katawan ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang puting ilaw sa kisame ay tila nagiging isang malabong anino at ang boses ng mga doktor ay parang nanggagaling sa ilalim ng dagat. Naramdaman ni Fora ang pagtulo ng kanyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit, isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan, ang dalampasigan ng Boracay, ang mga makukulay na lobong lumilipad sa langit, at ang pangakong binuo niya para sa kanyang anak. Hindi siya pwedeng sumuko. Sa isang huling pagire na tila kinuha ang lahat ng kanyang lakas, isang matinis at malakas na huni ng bagong buhay ang pumunit sa katahimikan ng silid. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang awit ng tagumpay. Isang deklarasyon na sa kabila ng lahat ng dumi at kasinungalingan ng mundo, ang pag-ibig at katotohanan ang laging mananaig. Napatayo si Renato sa loob ng kapilya nang marinig ang tunog na iyon mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa hallway, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit may bakas na ng pag-asa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang isang nurse, karga ang isang maliit na sanggol,
na nakabalot sa malinis na puting kumot. Lumapit si Renato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang anak. "Sir, ang inyong anak." Isang napakagandang lalaki ang nakangiting sabi ng nurse. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Renato ang malambot na balat ng sanggol, isang mahina, ngunit matatag na boses ang nanggaling sa loob ng silid. "Nurse, ilayo mo ang anak ko sa kanya." Napatigil si Renato. Nakita niya si Fora maputla at hirap pa ring huminga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may matinding pait. Walang galit, walang sigaw, kundi isang malalim na distansya na mas masakit pa sa anumang sampal. "Fora, please. Hayaan mo akong hawakan ng anak natin." Ang pagsusumamo ni Renato, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. "Wala kang anak dito, Renato," ang sagot ni Fora habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. "Ang batang ito ay bunga ng aking paghihirap, hindi ng iyong pagsisisi. Maaari mong bawiin ang titulo ng lupa, pero ang karapatan mong maging ama, iyon ang bagay na hinding-hindi mo na mababayaran." Tumalikod ang nurse at ipinasok muli ang sanggol sa loob. Iniwan si Renato na nakatayo sa gitna ng malamig na hallway, yakap ang kawalan at ang anino ng kanyang sariling pagkakamali. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga alon sa Boracay ay patuloy sa kanilang walang pagod na paghampas sa pampang, tila dahan-dahang binubura ang bawat bakas ng sakit na iniwan ng nakaraan. Para kay Fora, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang bagong pagkakataon upang bumuo ng mundong hindi na kailanman magigiba ng sinuman. Sa isang bahagi ng dalampasigan, malayo sa mga naglalakihang hotel ng mga Buena Vista, nakatayo ang isang maliit ngunit makulay na kwayhang. Pinangalanan itong Kalinga sa Dalampasigan. Dito ang amoy ng sariwang kape at bagong luto na kakanin ay humahalo sa amoy ng alat ng dagat. Ngunit higit sa pagkain, ang pwestong ito ay naging silungan ng mga single mothers na katulad ni Fora, mga babaeng pinatibay ng hirap at pinanday ng sariling pagsisikap. Balita sa buong bayan, ang pagbagsak ng kaharian ng mga Buena Vista. Si Doña Pilar ay kasalukuyang humaharap sa sunod-sunod na kaso ng land grabbing at falsification of documents. Ang kanyang marangyang mansyon ay tila naging isang malaking kulungan ng kanyang sariling kasamaan. Si Valentina naman, matapos iwanan ng mga Arcega dahil sa kahihiyang idinulot niya, ay balitang nagtatago na sa ibang bansa, iniwan ang lahat ng karangyaan at pangalang pilit niyang ninakaw. Habang inaayos ni Fora ang mga paninda, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ng kanyang pwesto. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Doon nakatayo si Renato. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong ang kanyang muka ay halatang binigyan ng lebadura ng pait at matinding pagsisisi. "Fora, kumusta ka na?" ang mahinang tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay wala na ang dating awtoridad, tila isang pagsusumamo na lamang na humihingi ng kahit isang segundong atensyon. "Mabuti ang kalagayan ko, Renato. Mabuti kaming dalawa ng anak ko," sagot ni Fora sa tinig na kalmado at punong-puno ng kapayapaan. "Nandito ako para humingi sana ng isa pang pagkakataon. Alam ko hindi sapat ang sorry, pero simula nang mawala kayo, parang nawalan din ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko kailangan ng yaman, Fora. Kayo lang ang kailangan ko." Tumingin si Fora sa malayo sa asul na abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong may hawak pa ring pait sa kanilang puso, at si Fora ay matagal na itong pinalaya, kasama ng mga lobo sa dalampasigan. Ang pagkakataong hinihingi mo, Renato, ay matagal mo nang binitawan noong pinili mong tumalikod sa akin para sa iyong ina. Ang pagpapatawad ay maibibigay ko, pero ang pagbabalik sa kung ano tayo noon ay imposible na. Sapagkat ang babaeng kaharap mo ngayon ay hindi na ang Fora na pwedeng mong itapon at pulutin muli. Lumapit siya sa isang maliit na crib sa tabi ng kanyang pwesto. Doon ay mahimbing na natutulog si Baby Renzo. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Dahan-dahan itong binuhat ni Fora at hinarap sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa kanila, tila isang basbas mula sa langit. Sa sandaling iyon, si Fora ay mukhang isang diyosa ng dalampasigan, malakas, malaya at buo. Yumuko si Renato, ang kanyang mga balikat ay nangangatal sa tahimik na paghikbi. Alam niyang sa bawat hakbang ni Fora palayo sa kanya ay isang hakbang din ito patungo sa kaligayahang hindi na niya kailanman magiging bahagi.
Tumalikod na si Renato, ngunit bago siya tuluyang lumisan, nag-iwan siya ng isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa ni Fora. Nang buksan ito ni Fora, naramdaman niya ang isang matinding pintig sa kanyang dibdib. Hindi ito pera. Sa loob ng sobre ay ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ama, kalakip ang isang dokumentong nagsasabing ibinabalik ito ni Renato sa kanyang pangalan nang walang anumang kapalit. At sa dulo ng sulat may isang maikling pangungusap na nakasulat. Ito ang lupang dapat ay sa inyo noon pa man. Gamitin mo ito para sa iyong pangarap, Fora. Karapat-dapat ka sa lahat ng magaganda sa mundong ito. Nakatitig si Fora sa titulo, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang pangalan ng kanyang ama. Ang hanging dagat ay humihip ng malakas, tila sumasabay sa pagbubukas ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay na wala ng bahid ng kasinungalingan. Ang gintong oras sa Boracay ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng isang araw, kundi isang paalala na ang bawat kadiliman ay may kaakibat na liwanag na naghihintay sumilay. Sa dalampasigang dati ay naging saksi sa kanyang pagluha at pagkapahiya, ngayon ay nakatayo ang isang matibay na estruktura na yari sa kawayan at pag-asa. Ang kanlungan ni Fora ay hindi lamang isang simpleng kainan. Ito ay naging simbolo ng bagong buhay para sa mga kababaihang tinanggalan ng boses ng lipunan. Dahan-dahang lumapit si Nanay Susing kay Fora, bitbit ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang matanda ay nakasuot na ngayon ng maayos na damit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan, habang pinapanood ang mga turistang masayang kumakain sa ilalim ng mga bituin. Anak, nandyan na naman ang sasakyan ni Renato sa malayo. Yung puting pickup na laging nakatigil sa dulo ng kalsada ang mahinang sabi ni Nanay Susing habang nakatingin sa direksyon ng highway. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fora. Alam niyang linggo-linggo ay pumupunta si Renato upang tanawin sila mula sa malayo. Nagpapadala ito ng mga gamit para kay Baby Renzo, mga gatas, damit at mga laruan, ngunit kailanman ay hindi ito nagtangkang lumapit nang hindi nagtatanong kung maaari. Natutunan na ni Renato ang limitasyon ng kanyang pagkakasala. Hayaan mo lang siya, nanay. Hanggat alam niya ang kanyang lugar, hindi ko siya ipagkakait sa sustento ng kanyang anak. Pero ang pinto ng puso ko, matagal ko na iyong isinara upang protektahan ang kapayapaang pinagsikapan nating buuin, ang kalmadong sagot ni Fora. Nakamit na ni Fora ang katarungang matagal niyang ipinaglaban. Ang kanyang ama ay nabigyan na ng dangal, at ang lupang ninakaw sa kanila ay muli nang yumayabong sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Si Doña Pilar ay nananatiling nakakulong sa loob ng sarili nitong pagsisisi sa likod ng mga rehas, habang si Valentina ay isang anino na lamang ng nakaraan na unti-unti nang binubura ng panahon. Ang maliliit na paa ni Baby Renzo ay dahan-dahang hinahalikan ng malamig na tubig. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapatahimik sa anumang ingay ng kahapon. Dito sa harap ng malawak na karagatan, natagpuan ni Fora ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit upang makalakad ng tuwid patungo sa hinaharap. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalan ng Buena Vista, kundi sa kakayahang tumingin sa salamin ng may dangal at sabihing nakaligtas ako. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng liwanag ng buwan na nagbibigay ng pilak na kulay sa mga alon. Sa bawat paghampas ng dagat sa pampang, may dalang pangako ang hangin na hanggat may isang inang handang lumaban, walang anumang bagyo ang makakawasak sa isang tahanang itinayo sa katotohanan. Naglakad si Fora pabalik sa kanyang kanlungan, karga ang kanyang anak, habang ang kanyang mga bakas sa buhangin ay dahan-dahang tinatangay ng tubig. Iniiwan ang isang malinis at bagong dalampasigan para sa kanilang dalawa.